4:16 or John 4:10. John 4:10. John chapter 4, verse 10. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. So ang title po ng mensahe, Know the gift, then ask. Know the gift, then ask. Alamin mo ang regalo at hingin mo ito. Amen? So, ang napakaganda sa Diyos, siya po ay may regalo. Ngunit kailangan nalalaman mo yung regalong yun para ito ay iyong hingin at tiyak na ito'y iyong matatanggap at tiyak na ikaw ay mapagpapala. Kaya may 5 punto akong nais na dalhin sa inyo. Una, know the gift. Then, pangalawa, ask for the gift. Then, pangatlo, use the gift. And then, pang-apat, share the gift. At ang panlima, the glory, the power, and the fame of Jesus must spread. So, yun po ang layunin ng ating pagkatuto sa katotohanan. To spread the glory, the power, and the fame of Jesus Christ. Kailangan ikaw ay mamanata at manindigan na ikaw ay gagamitin ng Diyos para takpan mo ang lahat ng lugar na ikaw ay ipadadala ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Sabihin mo ngayong sandaling ito, Diyos ko, ako ay namamanata at nangangako na sa aking pagpapasya ngayon, saan mo man ako ipadala, tatakpan ko yon ang kaluwalhatian mo. Kaya't kasihan mo ako ng iyong kapangyarihan. At ang katanyagan ni Jesus ay makikilala at hahangaan. Sa kanyang pangalan, ako ay namanata. Amen. So laging tatandaan po natin, ang kailangang malathala at ang kailangang makilala ay ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Kaya nga ang totoong lingkod ng Diyos ay nasisinda kapag siya ay sinasamba. Hello? Nung si Pedro ay halos luhuran ng mga tao, siya'y galit na galit sapagkat ang sabi niya, hindi ako ang Diyos. Nung si Pablo at si Silas ay luhuran sa isang lugar na hindi kilala ang Diyos, siya ay nagpunit ng damit. Huwag! Hindi kami ang Diyos. Nung si Joshua ay lumuhod sa anghel, ang sabi niya, tumayo ka. Dahil hindi ako ang Diyos. Kapag iyong sinasamba ang sinumang tao, mapanganib ito. Sapagkat ang Diyos ay mapanibughuin. At hindi niya ibig na may karibal. Kaya kailangang laging iyong pagpasyahan, Diyos ko, ayokong ako'y maging karibal mo. Hello? Baka ikay naghahangad na ikay sambahin ng tao, tigilan mo na yan. Dahil maliwanag ang Exodus 20 verse 5.
that God is a jealous God and He will not tolerate rival. Diyos lamang po ang linuluhuran. Every knee should bow. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Kaya huwag mong hahayaan na makuha ng sino mang tao ni ang ating sarili ay makuha ang pagsamba. Kailangan sa Diyos lamang tayo sumasamba. Amen po ba? Kaya iyo itong dapat na isa puso, isa isip, at isa buhay. At mararanasan mo na magagalak lagi ang Diyos sa atin. Hallelujah. Kaya't atin pong unawain. Ang babae sa Sikar ay isang babaeng makasalanan. At mapapansin natin na yung mga nakapaligid sa kanya ay siya ay lihim na hinuhusgahan, hinahatulan. Hindi ba nalalaman ni Jesus na ang babaeng kausap niya ay nangangalun niya? Pero sa Panginoong Jesus, hindi siya nakikinig sa mga panunuligsa, sapagkat ang puso niya ay nakatuon upang magligtas. Kaya sa paningin ng Panginoong Jesus, wala siyang itatangi. Lahat tayo espesyal sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Wala pong sectorized at segregated na relasyon ang Panginoon. Wala pong espesyal. Wala pong class A, class B. Lahat po ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Ngunit ang maalab ay higit na ang pagpapala kaysa hindi lubhang maalab. Ulitin ko po, kung ibig mo ng espesyal na atensyon ng Diyos, maging ang mas maalab kaysa akin. Hello? Ano po ba ang alab? Gising pa ang lahat, ikaw ay sumasamba na sa Panginoon. Tulog pa ang lahat, ikay gumigising ng maaga at sumasamba ka na sa Panginoon. Kailangang mas marami ang oras ng pananahimik at pakikinig. Sapagkat ang pagkakilala sa Panginoon, if we are still and know that He is God. Because when we speak, we are the one speaking, but when we listen, God is speaking. Kung matututunan mo lamang ang tamang pamumuhay at relasyon, hindi ka po mababagabag at hindi ka mahihintakutan. Kaya unawain po natin ang pag-asa natin na yung Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Nung tanungin ng mga Eskriba at Saduceo at Pariseo, si Juan Bautista, ikaw na ba yung ipinangakong darating? Ang sabi, hindi ako. Hindi ako. Kaya ang sabi niya, naririto na siya. Hallelujah. At ni ang tali ng kanyang sapatos ay hindi ko pwedeng hawakan. Ganon ka halaga ang pagpapahalaga ni Juan Bautista sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, let him increase and let me decrease. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, those things that are beneficial for me, I count everything as lost in order to gain Christ. Yung lahat ng aking pakinabang, yung lahat ng aking kahigtan, itinuring kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Kaya kailangang makilala ninyo ang Panginoong Jesucristo.
Kailangan Panginoong Hesukristo'y maging Panginoon ninyo. Sapagkat siya lamang ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang hari ng mga hari. At malibang kilalanin natin siya bilang Panginoon at hari, hindi mapapanuto ang ating buhay. Kaya nais kong inyong maunawaan ngayon, si Hesukristo po ang bida. At kailangan ang katanyagan ni Hesukristo ay malathala at ito ay ikalat. At pag may pumuri sa iyo, sabihin mo dahil kay Jesus. Amen po ba? At kung ikay magpapatotoo, sabihin mong dahil kay Jesus. At doon po, nagagalak at natutuwa ang Panginoong Hesukristo. Pag sinabi, mukhang hindi ka tumatanda, nagpapafacial kasi ako. Hindi, sabihin mo, dahil kay Jesus. Amen po ba? Dahil pag ang iyong pangahawakan ay yung mga artificial na gawa ng tao, baka ma-allergy ang mukha mo. Hello? Kailangan laging ang ipagmamalaki natin dahil kay Jesus. Si Jesus lamang. Sapagkat laging tandaan natin, walang tatanggapin ang sinumang tao, malibang ito ay ibigay sa kanya mula sa langit. Kaya ang ating pinag-uusapan dito ay regalo. Amen po ba? Kaya ang araw ng Kapaskuhan, ang panahon ng Pasko ay panahon ng mga himala. Kailangang mawala ang hinala at lumipat ka sa himala. O purihin ng Panginoon. Kaya narito ang isang babae. Laging hinahatulan ng Panginoon. Kapag siya nasa umpukan ng mga masama, at siya ay nakikikain, yung mga nakapaligid sa kanila na nagbabanal-banalan, hindi ba niya alam na ang kasama niya ay mga gluttons at drunkards? Hindi ba niya alam na masasama yung kanyang mga kasamahan at sinasamahan? Ngunit laging unawain natin, hindi nalilimutan ng Panginoon kung bakit siya nasa ibabaw ng lupa. Mula sa kanyang kalagayan ng pagka-Diyos, siya'y bumaba at nagkatawang tao. Na ang kanyang layunin ay tipunin ang makasalanan. Iligtas ang mahihina, palakasin ang mga walang lakas. Kaya kilalanin natin ang mahalagang katotohanan, kailangan natin ng Panginoong Hesus. Yung tunay na Hesus, hindi yung taong Hesus. Amen po ba? Ang salita ay si Hesus na nasulat. At ang nabuhay na maguli ay si Jesus, na Diyos na totoo at tao ring totoo. At ating pakinggan ang pag-uusap ni Jesus at ng babae sa Sikar. Tingnan po natin ulit sa John 4:10. At tayo'y makinig sa kanilang usapan. Atin pong pakinggan. Jesus answered and said unto her. So ito po verse 10. Ano kaya yung katanungan ng kanyang kausap? Iurong po natin. Sa verse 7. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus saith unto her, give me to drink. So meron po siyang pambukas na pananalita. Ito po yung icebreaker o opener. So, pertinent po yung kanyang kahilingan sapagkat sila ay nasa well of water. Relevant po yung kanyang katanungan sapagkat yung babae sasalok ng tubig, so may dala siyang pansalok at sisidlan. Kaya para makapasok siya sa pakikipag-usap doon sa babae, give me to drink. So ating papansinin po na yung kanilang pag-uusap ay pangkasalukuyan. So Jesus entered into a
relationship with that woman using the present moment. Give me to drink. Hindi sila magkakilala. Bigyan mo ako ng maiinom. At ano ang sabi ng babae sa verse 8? Dahil siya ay Samaritana at si Jesus ay Hudyo. At ang Samaritana, ang mga Samaritans at ang mga Hudyo hindi nagkakasundo. Nag-iiwasan yan. At ang sabi ng babae sa verse 9, Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou being a Jew, tingnan mo po yung kanilang paghihiwalay, asketh drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Ibig sabihin ay kanyang inisnab ang Panginoon. Hudyo ka, Samaritana ako. Wala tayong pwedeng pag-usapan. Sa normal pong tao, sasama ang kanyang loob. Sa normal pong tao, sasabihin niya, baka murahin pa niya yung babae. Humihingi lang ako sa iyo. Ang damot mo naman. Pero si Jesucristo po hindi. Dahil alam niya ang kanyang intensyon doon sa pakikipag-usap. Makapenetrate siya sa puso ng babae. Kaya baliwala sa kanya yung pag-isnab, pagmamataas, pagmamagaling. So nakakonsentrate si Jesucristo ay sa gusto niyang makamit. Sa verse 10, Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. So, si Jesucristo ay buong talino na dadalhin niya ang babae sa pinakamahalagang tubig. So hindi niya tiningnan na yung babae Samaritana at hindi niya tiningnan na ang kanyang sarili siya ay Hudyo. Ang kanyang tiningnan ay yung matututunan ng babae na katotohanan kapag kanyang itinuro at ipinaliwanag. So ano ang katanungan o ano ang salita ng Panginoon? If thou knewest the gift of God. Kung alam mo lamang, yun pong word na knew ay tumutukoy sa matagal ng alam. Yun pong word na know ay tumutukoy sa bago pa lamang nalaman. So if you thou knewest, kung nalalaman mo na noon pa, ang regalo ng Diyos. Wow! Itong regalong ito ay hindi nasisira. Itong regalong ito ay nagmumultiply. Itong regalong ito ay magagamit sa lahat ng aspeto ng buhay. Sapagkat kung pangkaraniwan ang regalong ito, hindi na sana ito itinala sa Biblia. Kung malalaman lamang ng tao yung regalo ng Diyos, gagaling siya sa sakit at karamdaman. Kung nalalaman lamang ng tao kung ano ang regalo ng Diyos, aalis siya sa pangungutang at lilipat siya sa pagpapautang. Kung nalalaman lamang ng tao ang regalo ng Diyos, malalaman niya na siya'y ulo at hindi buntot. If thou knewest, kung nalalaman mo lamang ang regalo ng Diyos, kaya't atin pong unawain yung regalong yon ay nagmumultiply. Yung regalong yon ay magagamit mo sa pang-araw-araw na buhay.
nung likhain ang langit at lupa, ang tala ng Biblia ay nagpahayag na sa ibabaw ng lupa hindi umuulan. At kaya hindi umuulan dahil iisa pa ang tao. Pero naglikha ang Diyos ng 4 na ilog para sa irrigation nung Eden. At ang isa pang ginawa ng Panginoon ay ang hamog para diligan ang lupa. Napakatalino po ng Diyos. He is all-knowing. Amen? At ang napakaganda, though He is all-knowing, He want to share it to those who will ask for that wisdom. Wala po sanang lalakad sa ating mangmang. Wala po sanang lalakad sa ating mahirap. Sapagkat hindi kalooban ng Diyos ang kahirapan, hindi kalooban ng Diyos ang kasalanan, hindi kalooban ng Diyos ang sakit. Kaya nagkakasakit ang tao dahil sa kamangmangan. Nagkakasakit ako dahil sa kamangmangan, dahil hindi ko alam ang tamang pagkain. Pero nung ako'y magsiyasat at natuklasan ko ang tamang pagkain, nung ako ay magsiyasat at natuklasan ko ang tamang pamamahinga, kadalasan ang sakit po ay galing sa wrong habit and lifestyle. Kung tayo lamang ay magiging matalino, ang pinakamagandang tulog dapat ng tao ay alas 10 ng gabi. After 12, masama na po sa kalusugan. Pero salamat at may grasya. Salamat at may biyaya ng Diyos. Subalit ang sabi ng Biblia, atin bang di pakikinabangan at sasayangin natin ang biyaya ng Diyos? Ang biyaya ng Diyos ay ibinibigay niya hindi para magpatuloy ang tao sa kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay ibinigay ng Panginoon para ang tao ay lumaya sa kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, if thou knewest the gift of God, kung nalalaman mo lamang ang regalo ng Diyos, hallelujah. Ano nga ba ang regalo ng Diyos? For God so loved the world that He gave. Yun pong word na gave ay pangnagdaan. Ibinigay na. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Who is the gift? His only begotten Son. Praise God. At paano ang gagawin ng isang tao para matanggap niya yung regalo ng Diyos? Believe. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but shall have everlasting life. Have the gift and receive the light. Have the gift and see the lights. Kapag nasa iyo ang regalo ng Diyos, may buhay ka. Kapag nasa iyo ang regalo ng Diyos, may liwanag ka. At hindi masusupil ng dilim ang liwanag. The darkness cannot overcome or overwhelm the lights. Hindi ka madadaya. Ilalantad ng Diyos ang mga bulaan sa iyong harapan. Why? Because you have the gift. Purihin ang Panginoon. Hindi ka masisilaw sapagkat hindi lahat ng ginto, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi ka masisilaw sapagkat hindi sa salapi galing ang kaligayahan at buhay. If thou knewest the gift, kung nalalaman mo lang ang regalo, alam nyo, nakakapagod pong mabuhay sa ibabaw ng lupa. I tell you, dahil lang sa nasa akin ang regalo, kaya ako hindi napabagot. Alam niyo po ba na ang buhay ay routinary? Ang buhay po ay cycle. Isisilang, magbibinata, magdadalaga, mag-aasawa, magpapamilya, mamamatay, at ipagpapatuloy ng mga naiwang anak. Mamamatay din yung anak, at yung apo naman ang magpapatuloy, mamamatay din yung apo. So cycle po ito, pattern lang ito.
Pero kung kasama mo ang Diyos, hindi ka po mapapagod, hindi ka po mababagot. Bakit? Sapagkat hindi ka titingin sa kamatayan, titingin ka sa bawat araw na ginawa ng Diyos. Amen po ba? So i-enjoy mo ang bawat araw at hindi ka natitingin kung kani-kaninong tao para paligayahin ka. Nais kong ipaunawa sa iyo, walang taong magpapaligaya sa iyo sapagkat lahat ng tao ay sakim. Sabihin mo sa iyong katabi, sakim ka. Hello? Pero kung nasa iyo ang regalo, mawawala ang kasakiman. Ano ang kasakiman? Gusto mong bentahan ng lupa yung katabi mo. Bakit? Para magkaroon ka ng komisyon. Hello? Gusto mong mag-networking para mabentahan ang lahat ng miyembro ng simbahan. Hello? At sino ang makikinabang? Ikaw, dahil ikaw ang may komisyon. Huwag kayong malulungkot. Pero kung ang regalo'y nasa iyo, magbebenta ka, hindi para sa komisyon, para sa kanilang kalusugan. Hello? Magbebenta ka, hindi para magkomisyon, kundi madala mo sila sa magandang subdivision. Hello? So hindi na yung komisyon ang iyong tinitingnan, ang tinitingnan mo na ay yung magiging magandang buhay ng tao. Kaya habang ikay buhay, ipagdiriwang ka ng tao sapagkat binigyan mo siya ng tamang subdivision, sapagkat binigyan mo siya ng tamang herbal medicine. Hello? Nakukuha niyo po? Ang Diyos po napakaganda kung alam mo ang regalo. Amen? Hallelujah. Hindi ka mapapagod. At hindi ka matatakot sa mahal na bilihin. Sapagkat bibigyan ka ng Diyos ng kasiya at hindi mo na bibilhin yung mahal. Ibibigay na lang sa iyo ng tao. Nakukuha niyo po? If you knew the gift, then ask for the gift. Amen po ba? Ask for the gift. Pag hiningi mo ang regalo, kasama na ng lahat-lahat ng kailangan mo sa buhay. At dito po ang tinutukoy na regalo ay living water. Buhay na tubig. Ano po ang ibig sabihin ng living water? Buhay na tubig na hindi natutuyo at hindi nagtatapos. Kaya kung titingnan po natin ang verse 14, ito po yung living water. At ang sabi po ng Panginoon, but whosoever drinketh of the water that I shall give. So what is the gift? Living water. If thou knewest the gift, ask that you will receive the gift. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never. Hindi po ginamit yung word na not. Never. Ang ibig sabihin ng word na never, kailan pa man, ay hindi siya mauuhaw. Anumang panahon, magtagtuyo man, hindi siya mauuhaw. Ano man ang kahirapan sa paligid, hindi siya mauuhaw. Never. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water, springing up into everlasting life. Know the gift and ask for the gift. Ano ang sabi sa verse 15? The woman saith unto him, Sir, give me this water. Hallelujah. If thou knewest the gift, you will ask me to give you the gift. Kung nalalaman mo ang regalo, hihingi ka sa akin itong regalong ito. At itong regalong ito ay magiging bukal ng tubig sa iyong kalooban. Wow! Purihin ang Panginoon. Alam mo po, ang bansang Pilipinas ang magiging pinakamayamang bansa. Do you know why?
Dahil ang magiging future fuel po, dahil nadideplete na po ang petroleum, ang magiging future fuel po ay hydrogen fuel. At ang tawag po dito, ang chemical name po nito ay deuterium. At yung deuterium, ang malaking mina po nun ay nasa pinakamababang dagat sa buong daigdig. At ang pinakamababang dagat ay ang nasa suludip. Nandun po ang pinakamalalim na dagat. Nandun po yung lahat ng deposito ng deuterium. At kaya ayaw po yung imina dahil po sa monopoly ng malalaking oil companies. They are putting large money to lobby na wag na madrill yung deuterium na yon. Dahil tapos na ang kanilang mga planta kapag nagsimula na yon. At merong lugar sa South America na nagpa-process po ng deuterium. Once na binuksan ang nasa suludip, yun pong nasa South America ay bababa sa suludip, mawawalan sila ng mina ng deuterium. At ang isang napakaganda po sa deuterium, habang ginagamit mo ito, lalong dumadami. At ganyan din ang tubig ng Panginoon. Habang ginagamit mo ang tubig ng Panginoon, lalo itong dumarami. At hindi ka mauuhaw. So use the gift. Now that you know the gift, ask the gift. Lord, give me living water. Lord, make this living water a well springing out into eternal life. And so what is this living water? This living water is your faith and your belief in Jesus Christ. Kaya pag ikay nagpatuloy, wag mong titingnan na ang tatay mo at nanay mo ang may kasalanan kaya ganyan ka. Hindi. Kaya ganyan ka dahil linikha ka ng Diyos. Kaya ganyan ka, iaangat ka ng Diyos. Kaya alisin mo ang tampo, alisin mo ang inanakit, alisin mo ang paninisi kung kani-kanino at magsimula kang mabuhay sa tubig ng buhay na iniaalok ng Panginoon. If you knew as the gift, you will ask me, paano nagsimula ang pag-uusap? Give me to drink. Bigyan mo ako ng inumin. Hindi pwede. Babae, kung alam mo lamang kung sino ang iyong kausap. Babae, kung nalalaman mo lamang ang regalo ng Panginoon, hihingi ka noon. So now that you know the gift, then ask for that gift. And once you receive it, your life will never be the same again. He who comes to Jesus will never thirst. He who believes in Jesus will never hunger. Coming first, then believing after. Yung mga alagad po ay pumunta sa Panginoon, pero hindi sila naniniwala sa Panginoon. Ang kanilang paniniwala ay pansarili. Sila ay katulad nating sakim. Dahil ang kanilang nasa isipan hanggang mamatay ang Panginoon, pag naging hari ang Panginoon ng Israel, ako ang ministro sa Samaria. Hello? Sila po'y nakatingin sa kanilang sarili. Hindi sila nakatingin kay Jesucristo. Katulad rin po ng maraming mananampalataya, ginagamit si Jesucristo para sa kanilang pagunlad. Ginagamit hindi po masama ang pagunlad, pero yung pagunlad po hindi hinihingi. Yun po'y isinusunod kapag hiningi mo ang tamang dapat mong hingin. Kaya marami pong napapagod sapagkat sila ay hindi alam ang tamang regalo. Do not pursue money. Instead, pursue wisdom. Huwag mong hanapin ang salapi. May pakpak yan, sabi ng kawikaan. Magiging ka lang alipin ng iyong maling hangarin. Ang hanapin mo ay ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng kailangan mo idaragdag sa iyo. Lahat ng kailangan ko idaragdag sa akin. At hindi kukurap ang iyong mata kahit magtaasan ng bilihin. Why? Katulad ng deuterium, habang ginagamit mo ang pagpapala mo, lalong nadadagdagan. Hello? Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga unawain nating mabuti. If you master
uncertainty, you will always rise up on the winning realm. Kung iyo pong tatangkilikin at magiging kandalubhasa sa mga hindi mo alam, ikaw po ay aangat at lagi kang magtatagumpay because our surroundings are filled with uncertainties. At yun po ang nagbibigay ng buhay. Sapagkat hihiling ka sa Diyos ng karunungan at bibigyan ka ng Diyos ng kaalam at kabatiran kung paano. If you desire to know the need of people, then you will have a business to fill that need. Know the need and fill that need. Wala pong kahirapan sa mga anak ng Diyos kung gagamitin lamang niya ang kanyang regalo. Know the gift. Ask for the gift. And then use the gift. And then share the gift. How shall you share the gift? Sabihin mo, alam mo, patutuon ang iyong buhay. Amen? Alam mo, mula nung matuklasan ko ang regalo at hiningi ko sa Panginoon, ibang-iba na ang aking buhay. Nung ako ay magmamatay na noon, uminom lang ako ng regalo ng Panginoon. Wala po sa bote yun. At ako ay nagkaroon ng panibagong buhay. Hello? Nung ako ay wala ng kapag-asa, ininom ko lamang yung tubig na buhay. At ako ay nagkaroon ng pag-asa. Iyo pong isiping mabuti. Napakatalino po ng Diyos. Alam po niya ang kakailanganin ng kanyang nilikha. 4 na ilog ang kanyang nilikha sa Eden. Ang isa ron ay yung Gehon, Pison, Euphrates at may isipang 4 pa. Tigres. So, kung papansinin po natin, parang kasaysayan lang yung 4 na ilog eh. Pero kung ikaw po ay mananalangin at hihilingin mo, ang pagbabasa po ng Biblia ay ikay nagtatanong, bakit may ilog? Para saan yung ilog? Kaya pansinin po natin, ilang bayan ang inalis sa Nueva Ecija upang magkaroon ng pantabangan dam. Ano ang layunin ng pantabangan dam? Para mapabigyan ng patubig ang lahat ng mga bukirin sa Nueva Ecija. At nagkaroon din ng dam sa Pangasinan para magkaroon ng patubig sa lahat ng mga bukirin. At kung naunawaan mo po ang kahalagahan ng tubig, kapag nawala po ang tubig, bumabaho ang paligid. At kapag sobra rin ang tubig, bumabaho din ang paligid. Kaya kailangan ang tubig ay banayad at katamtaman lamang. Tingnan mo ang iyong katabi, kaya ka mabango. Amen? Sapagkat banayad ang tubig. Amen? O, purihin ang Panginoon. Kaya nga, unawain nating mabuti ang Diyos po ay napakabuti. Know the gift and ask for the gift and use the gift and share the gift. Hallelujah. So when you use the gift and share the gift, the fame, the power of Jesus will spread. Nakukuha niyo po? Hindi po yung pangalan natin ang dapat tangkilikin. Kailangan tangkilikin ay ang pangalan na nasa ibabaw ng lahat ng pangalan. Ang tatangkilikin lamang ay ang pangalang Jesus. Because the name of Jesus is name above all names. Uunlad ang buhay mo kapag tinangkilik mo ang isang pangalan na nasa ibabaw ng lahat ng pangalan. Minsan kami ay nasa isang prayer rally. Maraming taon na ang nakalipas. At ang sabi ng speaker, sabay-sabay nating isigaw ang pangalan ng ating mga fellowship at mga denominasyon at hindi magkaintindihan. Dahil libo-libo kaming naruroon. At ang sabi niya, tingnan mo, hindi tayo magkaintindihan dahil iba't iba tayo ng pangalan. Ngayon isigaw natin ang isang pangalang Jesus. At nagsabay-sabay kaming nagsigaw at dumadagundong ang pangalang Jesus. Kaya ang dapat pong maitaas ay ang pangalang Jesus.
Dapat mong parangalan ay ang pangalang Jesus. Amen po ba? Hindi ang pastor, hindi ang propeta, hindi ang ebanghelista. Kaya patay na sila. Dahil sila sinamba ng tao. Exodus 20 verse 5. I am a jealous God, and I tolerate no rival. Kaya kung ang pag-asa mo'y pera at ang iyong profesyon at ang iyong hanap buhay, aalisin ng Diyos yung kanyang karibal sa iyo. Hello? Gusto mong alisin ang iyong hanap buhay sa iyo? Hindi ang Diyos ang mag-aalis. May kasangkapan siya. Gusto mong alisin ang kayamanan mo? Palagay ko, ang sagot mo ay, ayoko. At hindi rin ibig ng Panginoon. Huwag mong sambahin ang iyong material na pag-aari. Huwag mong sambahin ang nakalagay sa iyong bank account. Huwag mong sambahin ang iyong profesyon. Huwag mong sambahin ang iyong koneksyon. Ang sambahin nating lahat ay ang isang pangalan, ang pangalang Jesus. Oh, purihin ng Panginoon. If you knew the gift of God, you will ask me. And you will receive. Dahil ang Diyos po hindi maramot. Ask, and it shall be given you. Before He commanded us to give, ang kanyang utos ay humingi ka muna. At pag ikay nagkaroon, makikita mo, ikay magbibigay. Pero on top of that, asking and seeking and knocking is giving. So give praise to God. Give glory to God. Give thanksgiving to God. Give praise to God. And those are seeds that can be converted into your need. Wala kang hanap buhay, magpuri ka araw at gabi sa Diyos. Magpasalamat ka araw gabi sa Diyos. Nahihirapan kang huminga, tumingala ka at sabihin mo, Panginoon, ikaw ang may-ari ng katawang ito dahil ito'y templo mo. Hello? Amen. So, huwag kang titigil. Habang nahihirapan kang huminga, lalo kang sumigaw. Kahit mabulong. Dahil hirap kang magsalita. Pero sa isipan mo, ikay sumisigaw. So, pansinin po natin na yung mga nilikha na mga radyo, di po ba yung pag sinaksakan mo ng earphone, nawawala yung sound? At sa tenga mo lamang, ikaw lamang nakakarinig, kaya pag minsan ay sasayaw sa'yo yung taong kasalubong mo na ano tawag doon? Hindi, ano yung tawag doon sa iPhone, o kung ano man yun, at sasayaw-sayaw siya, at sabi, parang baliw ito. Nung araw na hindi mo alam yun, pero ngayon, alam mong hindi siya baliw. Dahil, kung ikay meron nun, baka ikaw din ay sumasayaw-sayaw. Kaya, unawain mo na ang iyo pong bulong lang. Sa isip mo palang, dumatagundong po yun sa langit. Amen po ba? Dahil ang amplification po, so kung titingnan po natin ang amplification, itong mga equipment na ito ay mini-measure up sa decibels. Pero pansinin po natin, yung light kung mag-travel ay 186,000 kilometers per second. Paano kaya yung sound? Yung sound po mabilis din. Kaya yung bulong mo pa lang dumadagundong yun sa langit. Ano po kaya at ikay papuntahin sa langit? Huwag ngayon. Pero halimbawa, na ikay nasa langit na at i-replay yung lahat ng iyong usapan. Matutuwa ka kaya doon sa iyong mga pananalita, doon sa mga nakaraan sa buo mong buhay? Hello? Kaya kung gusto mong i-enjoy ang iyong boses, siguraduhin mo na maganda yung iyong pakikipag-usap. Para pag i-replay yung ating record, naka-CD rin tayo at DVD roon. I-replay ang ating buhay. Pero yung mga hiningi natin ng patawad at tinalikdan, wala na rin sa DVD. Na-edit na yon. Hello? At ang makikita na lamang ay yung lahat ng pawang maganda na ating ginawa. Amen? Dahil tayo mga anak ng Diyos. Sa mga hindi anak ng Diyos, ang DVD nila yung lahat ng masamang kanilang ginawa para wala silang maikatwiran. At sa mga anak ng Diyos na nabuhay na nagtitiwala sa Diyos na ginamit ang regalo ng Diyos ang ipakikita sa Kanya yung mabubuti niyang ginawa at sasabihin ng Panginoon, halika tapat kong alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.
At ang sasabihin ng mga matuwid, kailan ko po pinakain ang gutom? Kailan ko po dinamitan ng hubad? Kailan ko po tinulungan ng mga kapatid mo? At ang sabi ng Panginoon, anuman ang ginawa mo sa pinakaba mong kapatid, ay ginawa mo. Hallelujah. Ang isang tao pong tuloy-tuloy ang ugali at gawin ng kabutihan. Wala po siyang ipagmamalaki sapagkat wala siyang oras na magmalaki. Sapagkat sunod-sunod ang kanyang ginagawang kabutihan. Ang nanunumbat po ay yung 10 kabutihan ang nagawa. Pero kapag ikay tuloy-tuloy sa kabutihan, wala kang oras sa pananumbat. Wala kang oras sa paghaton. Wala kang oras sa paghusga sapagkat ang kaabalahan mo at ang iyong mga pagpapatuloy na gawain ay pawang kabutihan. Kaya nga ang sabi ng mga awit, Lord, in the daytime you will command your loving kindness, and in the nighttime you will command the songs for the night. Every day, praise Him. Before retiring at night, thank Him. Amen? Kaya nga ating unawain, ang regalo ng Diyos ay tubig na buhay. At kung iisipin mo ang composition ng ating katawan, our physical body is 79% water. At ang lahat ng chemical na kailangan natin sa ating katawan ay less than 1%. Point something of sodium, point something of hydrogen, point something. Less than 1% lang ang kailangan nating mga mixture of chemicals so that we shall maintain right alkalinity, we shall maintain right chemical balance. At ito ay hindi mo nasusukatin sa pamamagitan ng sukatan. Hindi ka na rin gagamit ng dropper sapagkat ang iyong katawan ang bahala kung ano ang kailangan ng lahat ng sangkap ng iyong katawan. Kaya ang sabi ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine. At paano ka magkakaroon ng maligayang puso? Hingin mo ang tubig ng buhay. At ikay magkakaroon ng bukal. At yun ang lulusaw sa mga impurities. If you knew as the gift, ang regalo po ay hindi binabayaran. The gift is available for every living soul. Ang regalo ay para sa lahat ng buhay na tao. At ang kamalian ng maraming tao, you have not because you ask not. And you ask and have not because you ask amiss. Wala kayo sapagkat hindi kayo humingi. At humingi kayo at hindi kayo tumatanggap sapagkat mali yung layunin ng inyong paghingi. Saan mo gagamitin ang regalo para mabuhay kang malusog? Spiritually, soully, physically, materially, emotionally. At kapag ikay malusog na malusog, apektado ang buong mong pamilya. Hello. Kaya pag humingi ka, hindi para sa iyong sarili, para sa iyong kapwa. At matutupad natin ang dakilang utos. Ibigin mo ang Diyos at ang iyong kapwa. So if you knewest the gift, you will ask me, and I will give it to you. Kaya ngayong sandaling ito, hingin mo yung regalo sapagkat nasa iyo na ang iyong gawin, Panginoon. Iyo na pong pabukalin yung regalong matagal nang nasa akin. Sige po, o Diyos na dakila amang makapangyarihan, yung tubig po ng buhay ay nasa bawat isa na sapagkat lahat sila ay mga anak mo. Kaming lahat ay anak mo. Kaya, pwede po bang pabukalin mo na ito sa bawat isa at sila'y mag-umapaw sa tubig ng buhay. Sa iyo ang kalwalatian, sa iyo ang parangal, sa iyo ang papuri sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. God bless you po.
At gawin po natin ang susunod na gawain ng pagkukomunyon. Communion.